Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto, may nagtanong kasi sa akin na bakit Mima, yung nakaraang taon, nung final yung impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, diretso na agad sa House member. Bakit ngayon kailangan pang mayroong private citizen, ganyan-ganyan. So, ganito kasi, dalawa po yung uri ng impeachment complaint. So, yung isang paraan is kailangan pong merong mag-file na private citizen, kahit sino pwedeng mag-file, tapos kailangan po yung i-endorse ng isang kongresista na siya pong sponsoran ng House Member Committee at dadaan po yan mga minamahal dito sa Committee on Justice, which is yung Committee on Justice nga natin ngayon ay itong si Jinky Luistro. Yung pangalawang impeachment complaint naman, at least 1/3 vote ng House member, yun po yung nangyari. Kumbaga, expressway, 'di ba? Yung nangyari kay VP Sara Duterte, pero proseso pa din siya na pinagbobotohan ng house tawag dito ng mga house member, 'di ba? Na sige, rekta na para wala nang mag-file ng ng mga private citizen. Ito na yung pulidong impeachment complaint na to, pagbobotohan na lang. Kaso, ito kasi yung problema. Sa speakership ngayon ni Bo GD, medyo napaka-dangerous. Kasi alam nyo naman, 'di ba, na yung impeachment na yan is number games. 'Di ba? So, dahil nga number games yung impeachment na yan, kahit gaano pa yan kaingay, kung wala kang sapat na numero, wala pa din yan. 'Di ba? So, ngayon, napanood ko tong paliwanag ni Jinky Luistro. Actually, maganda siyang maganda siyang pakinggan. Parinig ko lang muna sa inyo Okay. Okay. Alright. Eto, sige. Wait lang. Ano ho ba ang lagay na ngayon ng impeachment complaints? Dahil meron na pong ni-refer to the office of the speaker, pero may nagsubok pa maghain ng ikalawa at ikatlong impeachment complaint. How should the House treat those three? Well, under the rules, maliwanag na upon receipt ng Secretary General, she should transmit immediately to the office of the Speaker. And then from the office of the Speaker, he has a period of 10 session days to transmit it to the plenary. It must be included in the order of business of the plenary. Okay. Thereafter, the plenary has a period of 3 session days to refer it to the Justice Committee. Okay. The third one is quite important or very important dahil ang discussion nyo kanina, what prohibits or triggers the prohibition period for filing a succeeding impeachment. Okay. To answer that, it is actually the referral to the Justice Committee that completes the initiation process. Okay. That was pronounced by the Supreme Court in the Francisco ruling, At in other words, Tony, kung alin yung mauna doon sa Justice Committee by way of referral, that will effectively prohibit the succeeding impeachment complaints. Kaso ang problema dito, yung impeachment complaint na i-filed ng Makabayan Black at i-filed nitong grupo ni Chavit Singson, abay hindi po na-receive ng Secretary General na si Cheloy Garfield dahil nandun nga po siya sa Taiwan. So, ngayon, basically, after 10 days, mukhang yung naunang impeachment complaint ata ni Attorney De Jesus at nang inendorse ni Kong Jet Nisay, yun ata, mga minamahal, ang magpo-proceed dito sa Justice Committee. So, at the end of the day, wala, basura na ang impeachment complaint ng dalawang naghain. And that will trigger the running of the 1-year prohibition period for impeachment against the same impeachable official. In other words, ang sinasabi po ng saligang batas, isang impeachment complaint lang In a year. per impeachable official every year. Yes. And what will trigger the application of that rule is once ma-refer na sa Justice Committee ang impeachment complaint. Okay. Ito na, Kong Jinky, Because hindi naman
komot na i-file, kaagad itong matatanggap at maaaprubahan ng plenary because dun ba ho sa plenary kailangan na nilang i-determine yung sufficiency in form and substance o sa Justice Committee lamang yun? That is a matter that falls exclusively in the jurisdiction of the Justice Committee. As a matter of fact, Tony, no? Yes. Para sa kaliwanagan ng ating mga kababayan, mayroon pong 5 steps Okay. na gagawin sa Justice Committee. 1, determination of sufficiency in form. Okay. Second, determination of sufficiency in substance. Okay. Number 3, if the impeachment complaint is sufficient both in form and in substance, we have to determine if there's sufficient basis for impeachment complaint. Okay. Thereafter, number 4, we will be proceeding to the hearing proper. No? Dito sa hearing proper, dito na papupuntahin ang complainant at ang witnesses. Yeah. And the last one, the committee should determine whether or not there is probable cause to support the impeachment complaint. Yeah. So, yan po yung pros and cons, mga minamahal, kapag yung dalawang uri ng impeachment. Yung isa, expressway, 'di ba? Yung sinasabi ko sa'yo na 1/3 vote ang kailangan ng mga House member. Kagaya ng nangyari kay Sara. Ngunit itong proseso na ginawa ng Makabayan Black ni Atty. De Jesus at ni grupo ni Chavez Singson is yung other one na impeachment na kailangang meron pong mag-endorse. So, medyo mabigat kasi tingnan ninyo. Dito nga po sa Justice Committee, hinihingan sila ng 5 bagay. So, yung 5 bagay na yun, sa madaling sabi, is yung cause. Kung talagang dapat nga bang mag-proceed itong impeachment. Dahil kung wala namang cause para mag-proceed or basura lang, 'di ba? Ay diyan pa lang sa Committee on Justice, wala na yung impeachment na 'yan, 'di ba? So yung ginawa kasi na panibagong rule ng Supreme Court, medyo nakakagigil eh. Kasi magsisimula yung 1-year rule bar, 'di ba? Kapag noon magsisimulang 1-year rule bar kapag napag-usapan na 'to sa plenary. Ngayon ang nangyayari kasi magsisimula ang 1-year rule bar kapag tinanggap na 'to ng Secretary General, 'di ba? Tapos ma-refer na dito sa Justice Committee. So kahit hindi pa napag-uusapan, kasama na siya sa 1-year rule bar. So automatiko yung isa na i-filed na impeachment is yun lang yung magpo-proceed. 'Di ba? O kasi hindi naman 'to tinanggap eh. 'Di ba? Tsaka hindi na sila mukhang papasok ata sa 10 days. Konti na lang yung nalalabi nilang oras. Yeah. Whatever will be the decision of the Justice Committee Yeah. as to the existence of probable cause or non-existence of probable cause, we have to submit our report to the plenary subject to the approval of the at least 1/3 of all the members of that. O, 'di ba? So kunyari naipasa na dito sa Justice Committee, pagbobotohan pa 'yan. Mga minamahal, again, dito nga po sa House member. So dadaan pa din sila sa botohan ng tawag dito ng House member. So, para umusad ang impeachment, uulitin ko sa inyo, kailangan una, meron pong endorsement ng kongresista. Kung meron mang nag-file ng impeachment tapos walang nag-endorse, ekes yan. Kagaya ng ginawa nila Chavez Singson, nag-file sila, yes, they are private citizen, pero walang kongresistang nag-endorse. So kahit nandyan, si Cheloy Garafil, wala pa din. Mababasura pa din. Kasi hindi naman pwede na magpapile ka ng impeachment tapos bukas na lang yung mag-endorse. Bawal yon. Ngayon, pangalawa, kailangan ng mayorya sa committee. So kailangan dapat malakas yung numero ninyo. And yung lastly, kailangan ng 1/3 vote ng buong House para dumiretso na po ito sa Senado. So, kahit gaano nga kaingay ang reklamo mo, mamamatay ang impeachment sa umpisa pa lang kung wala kang numero. Ngayon, ano ba yung nakikita ko dito sa 20th Congress? Kulang ang number, mga minamahal. Sa Partido Federal ng Pilipinas or yung PFP, 'di ba? So, ang PFP ni Speaker Bo GD at ni PBBM ay meron lang pong humigit kumulang 27 na miyembro dyan po sa Kamara. So, sa larong impeachment, yung 27, hindi po yan kayang kontrolin ng komite. 'Di ba? Sa 27, mga minamahal, critical mass na yan.
Oo, hindi yan critical mass. At sa 27 na yan, hindi kayang pigilan ang coordinated moves ng kalaban. So, ito ay isang structural weakness na nakikita ko dito nga po sa leadership ni Boji. Hindi tayo nami-personal dito Yung lakas CMD noon, ni former House Speaker Martin Romualdez, ikumpara na lang natin dito sa PFP ngayon. 'Di ba lakas CMD kay Martin yan. Noong 19 Congress mga minamahal, sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez, ang lakas CMD ay lumaki bilang super majority party. So halos lahat ng dominant blocks ay nakapila sa iisa lamang na liderato. So kahit ang Makabayan block ay hindi po naging agresibo yung anti-government movement nila. Napansin ninyo, yung Makabayan block ngayon nag-file ng impeachment complaint, pero noong panahon ni Martin Romualdez hindi. Kasi kaya niyang kontrolin ang Makabayan block. Napapakiusapan niya. So 'di ba ngayon ano yung naging resulta noong panahon ni Martin? Stable ang House. Bukod pa doon mga minamahal, kontrolado ang committees. 'Di ba? Bukod pa doon walang espasyo para sa mga rogue impeachment plays laban kay President Bongbong Marcos. So ngayon naman sa 20th Congress, hindi naman natin minamaliit ang speakership ni Boji D, pero minority mga minamahal ang party ni Speaker. 'Di ba? Fragmented ang mga alliance at mas madaling galawin ang House mula sa loob. So medyo yan po yung nagiging dahilan kung bakit imposible ang impeachment maneuvering ngayon. 'Di ba? So ngayon, eto, bakit mahalaga si Mike Defensor? So ngayon, ito random to mga minamahal Wait lang, may nag-message sa akin. Ito random to mga minamahal. So ang presensya kasi mga minamahal ni Mike Defensor sa filing ng impeachment complaint, hindi po yan aksidente. Dahil unang-una yung facts, siya ay isang kilala na inner circle ni Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon, malalim ang connection niya sa lakas CMD. So sanay siya sa institutional power plays at hindi street politics. So kahit iba ang complaint nila sa tawag dito, sa Makabayan, hindi ito dapat baliwalain. Dahil ito ay indikasyon na gumagalaw na muli ang Arroyo Duterte. So napakadelikado. So, nung panahon ni Speaker Martin Romualdez, solid ang lakas CMD. 'Di ba na sumusuporta sa likod ng Pangulo. Ngayon naman, mukhang may pinto para nga ma-impeach itong si PBBM kung ma-proceed yung e-final nila Chavit Singson. Pero buti na lang mukhang hindi naman mapoproceed siya. So, 'di ba? Kailangan natin dito si Martin. Kailangan ibalik itong si Martin. 'Di ba? At the end of the day, kasi siya yung kailangan natin. 'Di ba? Para sa solidong speakership. Alright. So, kayo mga minamahal, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.